Ito yung ECDC na TV Lodi. Usong-uso dati ito sa mga liblib na lugar, sa mga walang kuryente. Tapos ang nagpauso nitong pagkakaalam ko, dito lang sa amin na yung mga naglalako ng mga solar na niro-rolling, mga ganyan. May mga baon-baon silang battery, solar panel, tsaka controller. Kung minsan may inverter silang dala din. Mga mabababa lang, 50 watts lang yung mga solar nila. At ito yung mga package nilang TV. Ito 22 inches na LCD screen. Ayan. Okay na rin to kasi nga AC/DC. Pwede sa battery, pwede sa kuryente. Pero ang problema ngayon nito, ito naman ay hindi naman sa prosesong ganon, kundi binili lang nila sa mga kung saan sila siguro o kung saan nila binili. Binili lang nila ito. Ang problema, sa kuryente nila ginagamit. Pero yung kanyang regulator ay nagkaroon ng problema. Sumabog siya, Lodi. Ayan o. Kung makikita nyo dito ay natupok na siya. Ito, tinek ko to. Busted na siya. Dito rin, busted na. So, ibig sabihin, itong AC section niya ay nagkaroon na ng problema. Yung dumadaan dito sa chopper. Ito. Ayan. Yung AC, pag na-regulate na mabuti yan, dumadaan dito, tapos nilalabas niya yung DC out na. Ayan. Tapos meron din siya mga component dito. Ayan o. Ito yung inverter niya o. Para sa backlight. Sabagay, pwede pa naman gamitin to sa DC na gagamitin. Kung mapapansin nyo dito sa mga ganitong klaseng TV, meron siya mga saksakan dyan sa likod. Ayan o, sinaksakan ko na siya ng 12 volts. Ayan. May mga secret jack sila dyan. Kung minsan wala yan. Yang 12 volts na yan, nakatakip to. Kaya yung iba, tinatastas yan eh. Tanggalin natin tong nilagay kong jack ano. Ito. Yung iba, covered lang yan. Ito lang nakalabas. Ayan. Tapos may saksakan lang. Kaya yung iba, yung mga nakakaalam ng sikreto nito, tinatastas nila yan para lumabas tong para sa DC. Ayan. Akala nila pang kuryente lang yung TV na ito, pero may nakatago. Pero yung iba naman na modelo ay talagang nilalabas na nila yan, yung jack na yan. Ito siya. Ayan, ito. Kung susubukan natin siya, ayan, sasaksak ulit natin to. Ayan. Tapos i-connect lang natin yung mga dapat i-connect dito. Hiniwa-hiwalay ko kasi eh. Ayan. Ito yung kanyang LCD. Kung mapansin nyo dito, maliit lang yung kanyang board. Parang universal board nga lang yan eh. Marami nito sa online, yung mga ganyang board. Ayan. Ito siya. Tapos lagay din natin yung kanyang backlight. Isa pa. Tapos may gagamitin tayo dito na adapter power supply, which is 2 ampere lang itong gagamitin natin na power supply dito, na 12 volts output, 2 ampere. Pero hindi dapat. Kailangan mas mataas ng konti dito. Pwede naman to, kaya lang ang problema lang sa pangbatagalan, babaran, eh baka bumigay to. Ito pang test lang natin. Ayan. Pag sinaksak natin to dito, ayan, kung mapapansin natin, nag-indicate siya ng ilaw. Ayan o. Kung i-on natin siya, ayan, pinindot ko sa likod, ito yung board. Nag-on yung TV,
Ayan. Nag blue screen siya, nag-signal, pero walang input, kaya no signal. Okay? Ngayon, may nakita tayong power supply na, kung di ako nagkakamali, ay nasa ilang ampere ba to? 3 ampere. Ayan. 3 ampere tong power supply na to. Ayan. Gamit din talaga sa mga gantong TV. Ang problema ngayon, tong power supply na to ay walang driver ng backlight. Ayan o. Wala siyang driver ng backlight, kundi 12 volts lang talaga yung inyaalis niya o yung binibitawan niya. Ayan. Pwede naman gamitin to. Ang gagawin na lang natin, kasi nga, kung napansin nyo dito, ginamitan na natin siya ng 12 volts na adapter, ay umokay naman. Backlight umokay naman. Kaya lang, jack yung ginamit natin. Kaya ang gagawin natin dito ay magagamit pa rin natin ng kanyang saksakan, tong AC socket na to, plug, kung sabihin, disaksak pa rin siya, idadagdag lang natin to, itong power supply. Bali 12 volts lang ang gagamitin natin. Kung mapapansin natin sa kanyang board, sandali lang, tanggalin muna natin to. Ayan o, yung kanyang board. May makikita kayo ditong 3 wires, which is yan yung black, yellow, at red. Kung mapansin nyo dyan, meron siyang 12-12. Ayan, pero yung dilaw ay BN nakalagay, tsaka NC. Tapos ground na yung black. Ang mga gamit lang natin dyan ay yung black tsaka red. Diyan tayo magtatap ng 12 volts para mag-activate. Diretso kasi yan eh. Yan, yung linya na yan ay diretso dito sa kanyang jack. Ayan o. Sa 12 volts jack, diretso yan. Yung dilaw ay sa 5 volts lang yan para sa board. Ayan o. Kailangan kasi yan, yung 5 volts na yan. So, ang gagawin natin dito, Lodi, itatap lang natin. Pero itong dating sunog na regulator niya ay dyan pa rin, intact pa rin dyan. So, ang gagawin natin, punutin muna natin siya. Yan. Punutin natin yung backlight. Ito rin, yung isang backlight niya, punutin din natin. Hindi ko na tineslow di ano, kasi pagka sinaksakan nyo to, ito yun. Pagka sinaksakan nyo yan, mayroong output na dito, negative 12 at positive 12, na siya yung magpapaandar dito sa driver. Ayan o, backlight driver. Ito yung backlight driver nyo. Tapos nandito naman na yung 5 volts. Dumadaloy lang dito yung 5 volts eh. Pero walang output dito na 5 volts. Dito banda. Andito na. Dito na nagre-regulate yung 5 volts. Ayan. May 5 volts dito nagre-regulate. Siyempre connected lang kasi to. Pero dito wala. Wala makikita ang 5 volts output dito. Ayan o. Ayan. Ito driver to eh. Ngayon, ang gagawin natin, tatanggalin natin itong AC na to. Yan. Ito, iasinta natin dito. Kung mapapansin nyo dito sa gantong klaseng TV, ay pwede, halos universal nga siya. Pwede kahit anong regulator. Kaya lang, kailangan masundan mo lang yung pagkakasunod-sunod kung paano gamitin yung regulator. Ayan o. Pasok din tong kanyang socket. Ayan. Tutornilyo mo na lang yan dito. Ayan o. Ito naman ay balik natin kung saan siya dating nakapwesto. Diyan yan.
Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, Lodi, na ito yung affected na power supply o regulator niya. Ito naman yung additional natin ngayon. Ayan. Ang nilalabas lang nito ay permis na 3 ampere na 12 volts. Bali, okay naman sana na sa labas na natin ilagay ito, pero mas maganda na rin at nakatago siya. Ito yung affected at ito yung good. Pero ito ay maaasahan pa kasi nga meron siyang backlight driver. Ito kasi ay walang backlight driver. Kaya yung easy input ay dito na yan. Tapos yung sinasabi ko sa inyo kanina na wire ay dito kung saan hininang natin yung ground at 12 volts. Yung ground natin permis na yan na yung black. Ito yung red, sa positive yan. Ito yan, pero parang hindi aabot yan, kasi nga pagka pinilit nating pinaabot yan, nandito yung easy section. Ayan, baka maka-apekto, may mga counting frequency na makaka-apekto, kaya hahawiin natin ng konti. Dito natin ipapadaan dyan. Tapos siguro ay dito na tayo magkakat ng jumperan. Ito yung positive Lodi. Ayan. Napakasimple ng gawin nito. Makikita kayo sa mga junk shopan na mga gantong TV, kung minsan itinatapon na lang kasi nga mura, tapos yung iba wala namang idea kung paano gawin, kaya sinabing sira, bebenta na lang kahit mura. Tsaka walang presyo yan sa junk shop. Bali, ito yung gagamitin nating pang jumper na wire. Ito yung ating ground. Ating positive. Ito, balutan lang natin ng konti ito, Lodi. Ayan. Ngayon, Lodi, ay halos okay na yung kanyang wirings. Ang ibabalik na lang natin ay yung kanyang backlight. Ito yung kanyang backlight. Ayan. Ito rin yung isang backlight niya. Yung kanyang LCD, ito, screen. Okay, check natin mabuti. 12. Red, black, papunta dito. Ayan. Okay, tanggalin na natin yung naka-jack dito sa likod. Ayan, Tapos ang gagamitin na lang natin ay yung kanyang dati pa ring saksakan na parang saksakan ng electrician, kasi
balot siya ng electrical tape. Okay. Ito. Kung mapapansin nyo dito, ay nag-indicate siya ng kulay red. At sinyalis na yan na naka-standby na yung TV. Kung pipindutin natin dito sa likod, ayan, meron siyang power, channel, then yung mga iba-iba pang pindutan dyan. Pag pinindot natin yung power na yan, yung red ay magkukulay blue. At yung screen ay okay na. Pwede nang gamitin to AV mode, no signal, ibig sabihin pagka no signal na yan, ayan o, ayan, lumalaro na yan, pasok na yan, kung ano man ang signal ang i-input yan, ay pwede nang gamitin yung TV. Ayan. Ngayon napaandar natin yung TV na andun pa rin, intact pa rin yung kanyang sunog na regulator at nag-add lang tayo ng panibagong. Bali parang itinago lang natin. Okay naman na bumili ng ganitong power supply 3 ampere, okay naman, isasaksak lang dito, hindi na magagamit yung kanyang easy socket o saksakan plug, ganyan. Ito lang yung bibilin. Tsaka may available naman tayong parts para dito, Lodi. Makikita nyo dyan sa shop. Ayan, pindutin nyo lang yung title ng video na to, lalabas dyan yung mga available na regulator para sa mga ganitong TV. Ito yan, yung may salamin sa harapan. Ito yung TV na yan. Yan o. Yan. Which is, yung TV na yan ay Kobe daw. Ayan o. Kobe. Ayan. Yung pangalan na yan ay sikat na sikat nung araw sa mga bilihan ng mga DVD. May mga ganito silang DVD player na may kasamang CD, may kasamang monitor. Kobe ang tatak. Ayan. So okay na yan, Lodi. Sana may konting tips. Magandang buhay.